Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko ay matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon at ginugunita po natin ngayong araw na ito ang kapistahan ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag. Isang martir. Alam mo natin na pinsan ito ng ating Panginoon. Hindi lamang ang kanyang kaarawan ang ating ginugunita, maging ang kanyang kamatayan. Bakit ho kaya ano? Ano ho ba ang significance, ang kahalagahan para sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon? Itong kamatayan ni San Juan Bautista, siya ay namatay para saan? No? Yan ang magandang tanong. Minsan merong dati ho may commercial na ang tanong sa atin ay, para saan ka bumabangon? Para saan ka nabubuhay? Pero ito, magandang pagnilayan din natin, para saan ka handang mamatay? For what? Kaya nga yung iba sasabihin natin yung mga, lalo na po ngayon hindi naman masama na ikaw ay magsipag, ikaw ay magtrabahong mabuti, magpursige, totoo naman po yun. Naalala ko dati meron kaming apostolate noon sa isang depressed area. Tapos ang kapitbahay namin, nakita namin talagang yung bang nakatambay lagi na nakahubad pa na malaki-laki ang tiyan, nakahubad, nasa tapat ng tindahan. Minsan bumaba ako nakipagkwentuhan kami doon. Sabi ko, kamusta po kayo dito? Sabi sa akin, talaga Father, okay naman pero ang hirap ng buhay. Sabi ko, bakit po? Ang hirap maghanap ng trabaho. Sabi ko, talaga mahirap maghanap ng trabaho. Lalo na pag maghapon ka lang dito nakatayo, ay mahirap maghanap ng trabaho. Alam nyo, hindi ho masama, Dakila, mabuhay ho kayong mga nagsisipag, kayong mga anak na nagsisipag, nagtatrabaho, nagtitiis, mga magulang, mga dakilang kapatid na tumutulong sa pamilya, sa mga kapatid. Pero wag natin kalilimutan, tayo ay naghahanap buhay. Ang hinahanap natin kaya tayo nagtatrabaho ay yung ikabubuti, ikagaganda, at marahil ikahahaba ng ating buhay. Sana hindi ikaiikli at ikamamatay mo ang ginagawa mo. Pero ang tanong ngayon, para saan? Hindi lang para kanino ka handang mamatay. Maliwanag kung babalikan natin muli ang ebanghelyo na ito ni San Marcos sa araw na ito, kung bakit, ano ang naging sanhi ng kamatayan ni Juan Bautista? Isa lamang, katotohanan. He died for truth, or for the truth. Ibinuwis niya ang kanyang buhay alang-alang sa katotohanan. At ano ang katotohanan ipinaglaban ni Juan Bautista? Na hindi dapat, hindi tama na nakikiapid ka. Si Herodes ay kinakasama ang asawa ng kanyang kapatid. Kaya galit na galit ngayon yung asawa, si Herodias, ay galit na galit kay Juan Bautista hanggang sa nagkaipitan na. Dahil nung kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak ni Herodias at tuwang-tuwa siya. Ipinangako niya ang lahat, maging ang kanyang kaharian. Pero nung hiningi, ang ulo ni Juan Bautista. Ito ang wala, ito ang hindi nagawa ni Herodes. Ang ipaglaban, ang piliin ang katotohanan. Sapagkat marahil sa puso ni Herodes, inosenteng tao si Juan Bautista, ngunit natakot siya. Hindi niya nagawang ipaglaban, piliin ang katotohanan. Pero wag nating kalilimutan, hindi papayapa, tatahimik ang kaloobang walang katotohanan. Hanggat wala sa atin ang katotohanan, hindi tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan. The truth can always set us free. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ang katotohanan, ang tunay na magpapalaya sa atin. Kaya kung akala ni Herodias ng mga taong pumatay kay Juan Bautista, sila ay nakaligtas na dahil nawala na sa kanila ang hadlang, diyan sila nagkakamali. At ito po ang sanang hanggang ngayon ay
iniisip din natin. Huwag tayong matakot, madamot para sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan, kabutihan sa buhay. Aanhin mo ang isang mahabang buhay na punong-puno ng kasinungalingan, na nababalot ng takot dahil sa kasinungalingan. Kaya nga ang buhay hindi patagalan at pahabaan, kundi pabutihan, patapatan. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, iniimbitahan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan ni Juan Bautista. Ihanda natin araw-araw ang ating sarili. Hindi mo lang alam, hindi natin alam kung kailan, kung paano, kung saan. Pero isang araw, dadalawin din tayo ni kamatayan. Kaya hindi ka lang dapat nakahandang mamatay. Dapat pinagdadasalan natin ang isang tamang kamatayan. Na sana dumating man ang araw na iyon, tayo ay nabubuhay hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Sa tulong ng mga panalangin ni San Juan Bautista, sa pamamagitan ng kanyang isang mabuting halimbawa, pag-isipan natin ngayon, tama pa ba ang mga pinagkakaabalahan mo? Nasa tama ba ang lakas, ang oras na pinagbubuhusan mo? At sana araw-araw, kaya nating sabihin, kaya nating tanggapin na ako ay hindi lamang nabubuhay, kundi ako, sa tulong ng Diyos, ay handa ring mamatay sa ngalan ng kabutihan, sa ngalan ng katotohanan. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming katotohanan. Ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng daan sa pamamagitan ng liwanag ng Espiritu Santo upang aming tahakin at piliin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Hinihiling po namin na kung paano nagawang ipaglaban ni Juan Bautista ang katotohanan, nawa kami ay maging malaya na sa anumang inililihim, itinatago naming kasamaan, kasalanan at kamalian. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming tunay na katotohanan. Hinihiling namin, palayain mo kami, iligtas mo kami. Amen.